Kilala noon ang Recta Avenue o Recto bilang sentro ng progresibong komersyo. Panahon pa lang ng Espanyol, ang Recto ay isang malago at maunlad na parte ng bansa dahil isa ito sa mga malimit gamiting daanan para sa transportasyon. Ngunit patapos ang mahabang panahon, kinilala na ang Recto bilang Recto University. Hindi dahil sa maraming naglalakihang universidad ang nakapalibot rito, kundi halos lahat ng bagay sa Recto ay posible. Nariyan ang paggawaan ng medals, lanyards, cards, trophies, at higit sa lahat, ang paggawaan ng mga peking dokumento. Ayon nga sa artikulo na inilabas ng Philippine Daily Inquirer Lifestyle Section, ang Recto ay isang one-stop shop hindi lamang para sa mga mag-aaral sa Metro Manila, kundi pati na rin para sa mga mula sa mga lalawigan na nangangailangan ng mga dokumento para sa trabaho. Tulad ng resibo, ID, driver's license, at diploma na pineke o hindi rehistrado. Pinagbabawal ito at malinaw sa Article 171 at 172 ng ating saligang batas. At mayroong karampatang parusa na pagkakakulong at multa na hindi bababa sa 5,000 piso depende sa bigat ng kaso. Kaya pala hindi nakapagtataka na sandamakmak ang ganitong gawain dito sa Recto dahil sa mababang multa o piyansa. Madaling magpiyansa ang mga gumagawa nito dahil sa laki rin naman ng ibinabayad at kinikita nila sa paggawa ng peking dokumento. At hindi lang ito ang problema ngayon sa Recto. Nagkalat din rito ang mga mandurukot, manloloko, mga batang kalye na nanlilimos at higit sa lahat, tambak-tambak na basura at kabi-kabilang street vendors. Malayong-malayo na nga ang Recto dati sa Recto ngayon. Dahil kung dati, maunlad ito. Ngunit kahit ang modernong panahon ngayon, kung ikukumpara sa dati, ay parang bumababa pa ang kalidad o hindi lalo naging maganda ang sitwasyon ng Recto. Kahit sabihin nating maraming nagbago ang naganap rito, tulad ng eskwelahan, universidad, LRT, at mabibilis na lagusan pailalim dahil sa Recto underpass. Sa kabila ng modernong panahon, nananatili pa ring larawan ng kahirapan ang Recto. Kahirapang patuloy na masasalamin sa iba't ibang mukha ng mga mahihirap na makikita rito. Pero bilang Pilipino, patuloy akong naniniwala na balang araw ay magbabago at uunlad ang kinalakihang mukha ng Recto ng mga batang ito.